magkaiba po eh. Lalabas na ang halimaw or lalabas talaga ang halimaw. Ano ang kaibahan nun? Pag sinabi mong lalabas na ang halimaw, ibig sabihin yan, you are just hyping people. Darating na siya, ganon-ganon. So avoid that. Mas maganda, sabihin natin totoo, lalabas ang halimaw sa takdang panahon. Hinulaan niya ng Bible. Kasi kahapon I have some, nasa Jollibee kami, yesterday. Merienda, telling stories and all that. Napag-usapan yung paglabas nga nitong halimaw. Some believe talaga na nandito na raw siya. Which is hindi po natin alam. Pero yung sasabihin mong lalabas na siya or nakalabas na siya, medyo delikado kasi yon. Kasi, alam nyo ako, ulit-ulitin ko po ito sa inyo, no? May nakalagay sa Bible, hindi lilitaw yaan hanggat narito ang restrainer. Who are the restrainers? We Christians. Who are the Christians? The born-again ones. And who are the born-again ones? Those who put their faith alone in the finished work of Christ. Tayo yon. Ikaw ba yon? Kung ikaw yon, congratulations. You really need to put your faith alone in the finished work of Jesus. Hindi mo pwedeng sabihin na makakapunta ka ng langit because of your good works. Di ba? Hindi pwede yon. So kung ganon, hindi ka kasama sa magiging restrainer ng paglabas ng halimaw. Maiiwan ka rito at ma-experience mo ang halimaw. Put this in mind. Rightly dividing the Word of God is very crucial and essential nowadays. Sapagkat when I open YouTube, marami po dito, actually, mas maraming preachers ang naniniwalang pumasok na raw tayo sa tribulation. Yung kausap ko po kahapon, they believe, yes. Ngayon ng araw, naka-tribulation na tayo. May nagsabi pa sa akin kahapon, who knows kung pumasok na tayo? Hindi pwedeng who knows kako kasi ate, ako, babae po siya, bali, mag-aaral din ng Bible. Kasi po, kung ganyan pala, who knows, ibig sabihin, hindi mo binabasa yung talagang nakalagay sa Revelation. Hindi pwede. Kaya nilagay ang Book of Revelation kasi mahalaga po yan. Ang paniwala po kasi niya, kaya who knows kanya, hindi nila binibigyan pansin ang eschatology. More on preaching sila on a daily living. Ako naniniwala rin po ako doon. Mag-preach tayo ng daily living, ng daily life natin. Kasi daily Christian living rather. Hindi pa naman po dumarating eh. Habang nandito tayo, ganon. Ibig ko lang po sabihin, wag nating inineglect yung pag-aaral ng eschatology sapagkat nakikita ko po napakahalaga po niyan. Unang-una, sabi ng Bible, my people perish because of the lack of knowledge. And it's true. Sapagkat kung makikita po ninyo yung mga pangatwiran ng mga nangangaral na nagsimula ng tribulation, ang layo ng sinasabi nun sa Biblia. Ina-accuse pa tayo. May nagsabi pa sa akin dito, I'm glorifying myself. Kasi raw, ayaw ko raw dumaan sa tribulation. No, I am not glorifying myself. I'm glorifying the Lord Jesus and His finished work. That's why hindi ako pasasama sa tribulation dahil nagtiwala ako sa ginawa ng Panginoon. Those who believe na sasama sila sa tribulation, those people are yung mga hindi naniniwala sa ginawa ni Jesus sa cross. Pagkat they believe that in their own might, in their own strength, they can please God. No way! Never in a million years. Yung mga taong yan ang nag-glorify sa kanilang mga sarili. It's only a matter of knowing truth from error. High time. Kahapon nakita ko po nung nagbautismo kami 2015. Ang dami namin binautismohan, Diyos ko. Ang dami nito. Punong-puno yung ilog. Punong-puno yung ilog, nagpabautismo. Then natanong ko sa sarili ko, alam pa nila yung end times? Kasi during that time, hindi pa kami ganun ka-active of preaching end times. I mean, these people, na-miss ko rin sila kasi iba nasa Amerika na, nasa London, malis na. Di ba? Kung na lang naiwan, joke. Okay lang naman. Basta wag lang maiwan sa rapture. That's the most important thing.
Iba nandito sa Singapore, no? Kung saan lupalop ng daigdig lang naman. Tabi-tabi lang. Pero ang point ko lang is na sila ba inaaral ba nila to o nakikita ba nila yung nangyayari ngayon sa paligid? It's crucial for them to be involved in some kind of eschatology schooling kung meron man na kasi yung mga lessons ko dyan na kinuha sa Bible School, pag binabasa ko, nare-refresh ako. Wonderful. Ako nire-refresh ko na lang kasi nag-undergo na rin ako ng ilang beses dyan. Pero yung iba ngayon, kaya nakakashock when they posted something on YouTube, mga preachers din, nag-tribulation na raw. What kind of is that? Bakit ganun ang gusto nilang mag-undergo sila ng tribulation? Hindi nila alam kung gaano kahirap ang tribulation. Ako ayaw ko talaga. Tulad ng puso ng Diyos na ayaw ng Diyos na ako ipasak dyan, ganoon din ang puso ko. Dahil ang Diyos mabait, ang Diyos mabuti, lalo na sa kanyang mga anak. See how sabi niya, ito paliwanag ko sa inyo, yung mga nagsasabing undergo tayo ng tribulation, yung wrath of God, puot yan ng Diyos sa mundo. At ang sabi ng Biblia, nung si Kristo ay namatay sa krus, lahat ng puot ng Diyos, kinuha na sa kanyang katawan. Kinuha na ni Jesus lahat ng puot na sana sa atin ilalagpak ng Diyos. Ang daling unawain eh. Gusto lang ba ninyong unawain yan? Mauunawa po ninyo. It's so easy if you just open your heart and receive it by faith. Very importantly, most importantly rather, open your mind. Do not forget to open it. Dahil kahit gaano pa man karami ang mga preachings ko dito, mga preachings namin na nangangaral ng tama dito sa eschatology, kung talagang sarado siya, it will remain sealed and closed. Things are changing. Huwag niyong hayaan na dahil sa change na yan o sa nag-keep on changing ang things, mga bagay-bagay, biglang dumating yung araw na kung saan dadagitin tayo, magkakaalaman. Yung mga dadagitin, ulit-ulitin ko, parang sirang plaka o CD na ako. Okay, fine. Uulit-ulitin ko, yung mga dadagitin ni Jesus sa rapture ay yung mga naniwala doon sa finish work niya sa cross lang. Yun lang. Okay? Mga taong hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili, alam nila wala silang magagawa, at ang kanilang tanging magagawa, or should I say, pananampalatayanan ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na po nakararaan, where He shouted, Tetelestai, naganap na, and it is finished in English. It's very crucial for you to rethink what you're believing right now. Kasi baka nakabase yan sa pwede nyong gawin para malugod ang Panginoon, and it's very, very dangerous teaching. Very, very dangerous teaching. Okay? Sabi ni Pablo, kung meron man nangangaral ng iba kaysa doon sa ipinangaral ko na, ano ba pinangaral ni Paul? Pure grace. Wala sa ibang pinangaral kundi ang Panginoong Hesukristo na matay sa krus, nag-alay ng kanyang buhay para tayo itubusin at iligtas sa mga kasalanan natin. After 3 days, muling nabuhay. Yan ang kanyang i-preach doon sa Jerusalem 2,000 years ago. Other than that, Paul says, anathema. Kung mangangaral ka ng iba, you will be anathema. What is anathema? Accursed. Be cursed. Sumpain ka. Eternal damnation yun sa hell. That's why, if you don't believe in the finished work of Christ alone, you will be damned in hell forever and ever. Together with the beast, the first beast and the second beast. Ano ba yung beast na umaahon mula sa sea? Ang Antichrist. Ano naman ang beast na umaahon sa earth? Ang false prophet. Sila po ang una at buena manong lalagay sa impyerno. Naghihina. Ito po yung maapoy na impyerno. Again, meron po tayong 3 impyerno. Una, Hades. Dito dumarating o dito pumupunta yung mga namamatay na unbelievers ngayon. Pangalawa, Tartarus. Nandiyan po yung mga fallen angels na tumama sa rebellion ni Satanas. At pangatlo, yung Hades na wala pa pong laman ngayon yon. At ang buwan naman puro na Antichrist at ang false prophet. At doon po ilalagay lahat ng mga nag-reject sa finished work ni Christ. Yung mga nag-reject na manampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. And I hope hindi po kayo isa doon at isa kayo sa mararapture. God bless everyone. Enjoy this day. God bless.